kagabi medyo kabado talaga ako kasi syempre tipto and front pa, so kinabahan talaga ako. Inisip ko baka abutin ng mga 5 lapad kasi nga wala akong insurance. Sa mga foreigner and na walang insurance or nagbabakasyon dito sa Japan, huwag kayong matakot na magpa-check sa dentist. Hello minasan! Konnichiwa! Ako nga pala si Kay and nandito ako sa Japan. And madalas nandito talaga ako sa Japan. So, for today's video, medyo may emergency ang first son. Kaya for the bike tayo for today's video. Dahil nagka-emergency tayo. Natanggal yung pasta ko. Nakakapakabit ko pa lang sa Philippines bago ko bumalik dito nung 3 weeks ago. So, last night natanggal siya. And today, may schedule ako sa dentist. So, nakatawag na ako dun sa dentist. Nakapagpa-schedule na ako. And 4 PM yung schedule ko. Actually, malapit lang siya dito sa bahay. Kaya, papunta na tayo ngayon dun. So, papakita ko sa inyo kung magkano nga ba ang aabutin kapag wala tayong insurance kagaya nating mga foreigner and tourist dito sa ibang bansa and especially dito sa Japan. So, ayun lang. Please watch this video until the end para makita nyo kung magkano nga ba ang aabutin. And yes, nandito na tayo. Nakapag-park na tayo ng aking bike. And itong clinic na to ay malapit lang sa Nishi-Arai Station dito sa Adachi-ku. And ito siya, yung Nishi-Arai Reco City Dental Clinic. And ayan siya. Mag-freshen up muna tayo ng very light kasi medyo makapal yung nasuot kong jacket. Kaya medyo naglaputan ng lola nyo. Dahil nga, kabado tayo kanina. Dahil nga, hindi dahil sa pagpapadentist, kundi dahil sa babayaran. Dahil nga wala tayong insurance. So, ito yung kanilang waiting area. So, ayun na nga. Nandito tayo ngayon sa dental clinic na, ayan, nakikita nyo, natanggal yung pinagawa kong pasta 3 weeks ago bago ko pumunta dito sa Japan. So, wala akong choice kundi ipaayos siya kasi next week may travel kami sa Korea. So, ayun. And, pagpasok ko dito, dahil may reservation nga ako, pinaghintay lang ako sandali. And then, tinawag na ako dito sa isang room. Ayan. And then, nag-fill up lang ako. So, tinanong lang ako ng address, pinag-fill up lang ako ng address, birthday, full name, and yun. Tapos, mga personal details lang. And then, after that, tinanong kung may allergy, may iniinom na gamot, ayan, kung may masakit, and kung kailan yung last visit sa dentist. So, yun lang naman. Then, after that, tatawagin daw ako pag ready na yung room. Yun lang, and panoorin nyo ako hanggang sa huli para malaman nyo kung magkano ang magagastos natin dahil wala tayong insurance. See you later! After mag-fill up, ayan, in-x-ray tayo para makita yung condition ng teeth. And while waiting, ayan, video mo ng person. Pero hindi ko na i-video yung procedure kasi for their privacy. Ayan, finally we're done. And mga 30 minutes lang inabot. Sobrang bilis lang. Ang ating final, sobrang natuwa lang ako kasi ang bilis and very gaan lang ng kamay ng dentist. Medyo nahiya lang ako kasi bata pa siya and ang gwapo niya. Nakakahiya. So, yun lang. And yan, kagabi medyo kabado talaga ako kasi syempre tipto and front pa, so kinabahan talaga ako. Inisip ko baka abutin ng mga 5 lapad kasi nga wala akong insurance. And kaya sa mga foreigner and na walang insurance or nagbabakasyon dito sa Japan, huwag kayong matakot na magpa-check sa dentist kasi reasonable naman yung price niya. And ayun,
kung hindi kayo marunong mag-Japanese, kasi ako nagkataon na marunong naman ako, magpasama kayo sa marunong. And kung anong tawag pala sa pasta or tooth filling, sumemono. Ayun, ang tawag sa tooth filling, composite filling ng pasta ang tawag sa atin. So, dito sa Japan, sumemono. Yun lang, and thank you for watching. Sana may natutunan kayo. And ayan na po ang price kapag wala tayong health insurance. So, disclaimer lang, bawat clinic ay iba't iba ng presyo. So, itong presyo na to ay dito lang sa clinic na napuntahan ko. So, yun lang, and thank you for watching.